iti dati mapaspasaran nga krisis ay iti panagnato iti oil prices dito pagilyan tayo nga Pilipinas or in other in other countries kem ti pagilyan tayo. This is one of their way or one way tibiyang iti gobyerno national tapno no ma-reduce dati problema at tunggal maysa kada tayo. But do you think ag suffer iti ekonomiya ti pagilyan kastay na discuss mo itatay kat no maikat ket agbaybayad digito nga negosyo iti tax da iti biyang iti gobyerno then bumabamot iti sales possible nga apektado iti dati income tayo ti abiyang ti national iti dati nga 2026 attorney can possible ba no ka bumabamot dati budget tayo iti sumaro nun tumanen nga tawon attorney. Sakbay ti amin ma'am nga sungbatak kablawak man tin imbaga malim kin ni ang Mayor Garbida ni Sir Aldrin imbaga panagdingig mo sir kin kastamit tin kin ni Ma'am Carol ken te kabsat na ni Ma'am Catherine naira kin kastamit tin kin ni Ma'am Jean Tugawin ken ni Ma'am Joy Bell Bueno. So imbaga panagdingdingig yung ma'am siyempre teteksad na kami noon dingdingig kami kadeta programa ita bombo. So ma'am na imbaga malim yumet ken na ken sir ti nasayat nga panagdingdingig yo. So, actually ma'am, that's already, syempre, awam mo't iti hand, iti lintag, ti may panggap ka data. But then again, syempre nga min, parte iti proseso, iti panag, i-suspende, iti panag, parte iti proseso, iti panang suspende, iti taxes, will be coming from the GJ, makunko ng economic advisors, ti presidente, nga da iti under the executive department. So ngayon, moving on, syempre we expect that there would be a corresponding effect pagdating doon sa collection kasi nga syempre yung ating mga pondo sa gobyerno ay nakaasa lang din sa mga taxes that are being collected. So of course, etong mga taxes kasi na kinokolekta rin ng gobyerno would be the one that they are going to use para doon naman sa mga proyekto rin ng gobyerno, which include of course yung mga una dyan would be the provision of social services and including infrastructure, di ba ma'am? So ngayon, pag tinitingnan natin, syempre maapektuhan ang pondo ng social services and of course infrastructure. So ang tanong, syempre yung mga tao alam naman natin na merong issue ngayon dito sa mga infrastructure projects. Di ba merong mga flood control issue pagdating sa mga and other landmark projects ngayon na napakalaki. So may mga issue diyan. So sa sa airport pa meron pang bumagsak na bubong. So syempre we cannot blame people na sasabihin nila na wala ring silbi na we are collecting taxes kasi yung pera naman ay na hindi naman nagagamit sa maayos, which include infrastructure projects, unfortunately, di ba? So ngayon, siyempre yung mga tao gusto natin ng immediate effect from us. Yung pagdating doon sa mga, kung ano man yung binibigay ng gobyerno sa atin. Kaya nga tingnan mo, yung ginagawa nila is nagbibigay ng tawag nito, yung ayuda, kasi nga yun ang pinakamadali. Wala ka nang gagawin, bibigay mo lang. Kaya lang kasi, pagdating naman sa pamimigay mo ng ayuda, not everybody is benefited from this ayuda. So, minsan, pinipili pa yan, and ilang tao lang naman yung nabibigyan. Pagdating naman sa epekto ng pagtaas ng fuel natin, hindi lang naman sila yung apektado. Diba? Lahat tayo ay apektado dahil nga, doon sa pagtaas ng presyo ng fuel will affect also other commodities and services. So, yun ang epekto niya. Kaya, pinakamainam talaga na sabihin man natin na mawawalan ng bilyong collection yung ating gobyerno pagdating sa fuel taxes, parang para namang ang nakikita natin, parang it outweighs yung benepisyo na matatanggap natin sa pag-maintain ng presyo ng mga bilihin. Diba ma'am? Kasi kung tinanggal mo yung taxes na yan,
wala nang dahilan din yung ating mga oil companies to increase the price. It depends kung yun nga tong talaga namang apektado sila sa world market. Pero kasi pag you look into history, with of course, looking into our neighboring countries, ang oil, dahil alam nila na very basic ito na need ng isang country, ginagawa nilang yan, parang public utility, hinahawakan yan ng gobyerno. So, syempre, government ang may hawak, so kontrolado niya yung presyo. So, ngayon kasi, when we have this oil deregulation law of 1997, so, during that time, ang paniniwala kasi ng gobyerno before is that yung pagkakaroon ng deregulation na hindi kontrolado ng gobyerno yung mga natin, lalong mapapababa yung presyo. But syempre, when you look into a business, ang tinitingnan din niya yung best interest niya. So do you think na iko-considera ng isang negosyo yung benepisyo ng publiko? So syempre, unahin niya yung kanyang investment. So hindi ko alam kung hindi ba nila nakita yan noong ginawa tong batas na to, or they just parang it was parang blind eye sila dito sa usaping ito, na nagpanggap na hindi nila alam or hindi nila na-foresee yung ganitong epekto. So, but of course, looking into our neighboring countries, talagang hinawakan yan ng kanilang gobyerno yung pagdating sa pagdikta ng presyo, or yung mismong oil industry ay hawak yan ng gobyerno. Kasi alam nila na any changes, kasi nga looking back into history, di ba, in the 90s, nagkaroon ulit ng war sa Middle East. So, nung nagkaroon ng war doon, syempre, naapektuhan yung presyo ng mga produktong petrolyo, which eventually increased the prices of commodities. So, di ko rin alam kung bakit sila nagka-idea na tanggalin sa gobyerno yung ating paghawak dito sa di ba, sa oil industry. It affects everybody. So, ngayon, moving on, ngayon, nagkaroon na nga ulit ng ganito na war sa Middle East. Ayan na yung resulta because of that deregulation, oil deregulation law, or Act of 1998. So, hindi na kontrolado. So, kung mataas na yung global oil price, so tinataas na rin nila. And of course, kaya ngayon ang naisip nila ulit is yung taxes naman. Kung po pwedeng tanggalin muna yung mga excise tax, value added tax, they will temporarily suspend. But ang tanong, how long would it take our Congress to approve yung ating suspension of these taxes if it is not part of the provisions of the train law? Kasi di rin natin sure kung sa train law ba naka-specific na dyan na kaya lang nabanggit nga natin kanina, pero di ko alam kung what particular provision na pwedeng suspend temporarily ng ating presidente yung taxes. But pagdating kasi sa usapin ng mga buwis, ganyan, or kasi nga yung power of the purse is in the Congress. So, kailangan pa rin siguro yan to be safe sa ating gobyerno. It requires a piece of legislation. Kaya lang sa punto na to, nakataas na siya ng more than double. Nandun pala sila sa stage na nag-aaway, nagsisisihan, hindi pa sila nakadraft ng batas para dito. Yun ang problema. Okay, attorney. Anyway, maraming salamat. Kadating paing mo nga oras. Kada kami itirating malam iti Domingo itirati programa tayo Dura Lexed. Adumana nagiti na sursurumi. Babayan itiin ka pa nang lawlawag. Neti tatang banaga, attorney. Yes, ma'am. Thank you. Kaligiti nayat nga dumdumngig na imbagmet nga malemyo. Okay, sorry, mga kabombo ni Attorney Elrinio Kid Castro, mga kabombo. So,